Today, malalaman mo yung bagay na dapat mong matutunan habang teenager ka pa lang. And ako, I beg you na dapat master mo tong skill na to. Kasi pag na-master mo to, I'm sure magiging successful and magiging powerful ka. JC, kung gusto mo rin maging maporma ay maging confident sa sarili, make sure mag-subscribe ka na. Para kasi maging successful ka or maging powerful na tao, kailangan marami kang alam and nasa tamang position ka. At habang bata ka pa lang, madalas syempre underdog ka pa lang or utusan ka pa lang or student ka pa lang. So ang question is, paano ka nga ba aangat sa buhay? Paano mo ba ile-level up yung sarili mo? So ang bagay na dapat mong matutunan habang teenager ka pa lang is never outshine the master. Ito natutunan ko to sa book ni Robert Greene na 48 Laws of Power. So itong book na to sobrang lupit niya kung gusto mo rin maging powerful na person. And itong book na to medyo deadly and medyo edgy siya ng konti. So make sure na basahin mo siya at your own risk and himayin mo din kasi may mga tips siya na medyo immoral para sa akin. Hindi siya makataon na. So make sure na himayin mo lang. Kumbaga kunin mo lang yung tama. And itong tip na to na never outshine your master, isa to sa favorite ko na tip niya. And ito na-apply ko din sa buhay ko para mag-level up din and makuha ko din yung mga bagay na gusto ko. And kapag teenager ka kasi mostly may insecurities ka pa sa buhay or yung confidence mo hindi pa buo. And may mga ibang teenager din na masyadong bida-bida. Kumbaga gusto nila sila yung center of attention palagi, sila yung bida palagi, kumbaga yung Jollibee na tinatawag. So yung gusto nila sila yung bida, isa yan sa medyo unattractive na traits. Dahil kapag bata ka pa lang, syempre hindi naman ikaw madalas ang pinaka-powerful na person sa room. Minsan may mas mataas dyan, either yung teacher mo or yung parents mo or kung nag-work ka man is yung boss mo. So ang tatandaan mo is kapag mayroong mas powerful na person sa'yo, ibig sabihin nasa baba ka. And huwag kang bida-bida kapag nasa baba ka. Dahil kapag masyado kang bida-bida, yung master baka ma-threaten sa'yo or baka ma-insecure sa'yo. So yung master, it could be your parents, it could be your boss, it could be your mentor or anything na mas powerful sa'yo. Let's say kung nag-work ka, yung manager mo or kung nasa isang team ka, ang master mo dyan is yung manager. Or kung nasa bahay ka, ang master mo dyan is yung parents mo, mama at papa mo. Or kung student ka, ang master mo dyan is yung teacher mo. So, basta anything na mas mataas yung position sa'yo, master mo yan. Tandaan mo yung mga master o yung mga boss or anyone na mas mataas sa'yo, madalas may mga ego yan. Hindi naman lahat, pero madalas may mga ego yan. And since sila yung master o sila yung boss sa area na yun, gusto nila, syempre sila pa rin yung center of attraction, sila yung bida pa din. And madalas kapag may mga achievements, gusto nila sa kanila nabibigay yung credits. And pag naramdaman nila na ikaw threat ka sa kanila or threat ka sa position nila, madalas kaya ka nilang tanggalin anytime na gusto nila since sila yung master sa position na yon or sila yung master sa area na yon. So ang technique para mag-succeed ka or mas umangat yung position mo is never outshine the master. Huwag mo ita-threaten yung master. Iparamdam mo na siya yung mas malupit. Pag may ginawa kang bagay, ibigay mo yung credit sa kanya. Kumbaga huwag kang masyadong emotional na gusto mo sa'yo yung credit. Tandaan mo nasa baba ka niya. Ang goal mo is umangat yung position mo. And since siya yung master doon, siya yung may power para iangat yung position mo. Kumbaga ito yung term nila na sip-sip. Pero ito, hindi kayong sip-sip na to the point na sinisiraan mo yung ibang tao. Kumbaga, kinukuha mo lang yung loob niya. Kumbaga, hindi mo pinapakita yung sarili mo na threat ka sa kanya. Itong tip na to, magagamit mo to lalo na kung gusto mo mag-aral ng business kasi yung mga negosyante gusto mag-mentor niyan. Eh kung bida-bida ka, ikaw yung magaling, hindi ka may mentoran yan. Kumbaga, mababad trip yan sa'yo. Or kung meron kang musician na idol, tas gusto mo magpaturo, tas ikaw bida-bida ka din, hindi ka niyan tuturuan. Tandaan mo, pag may master, mag-humble down ka. Ibigay mo yung credit sa kanya. Ibigay mo yung glory sa kanya lahat. Kumbaga, hindi ikaw ang bida dyan. Ang bida is yung master. Hindi mo i-outshine yung master kasi that's a deadly mistake. Wala mag-aaksaya ng oras sa'yo para turuan ka or para tulungan ka umangat yung level mo. Kung ina-outshine mo sila, kumbaga masyado kang bida-bida. Mali yan. Mag-comment ka ng yes at gagawin mo na din to. Next tip na dapat mong matutunan habang teenager ka pa lang is don't threaten the master. Huwag mo ipakita yung sarili mo na threat ka sa position niya. Kumbaga iparamdam mo sa kanya na nandyan ka lang to help. Kumbaga wala kang pakialam sa credit, wala kang pakialam sa attention ng iba. Ibigay mo lahat sa kanya. And kapag naramdaman niya ng master na wala kang pakialam sa kanya, mas magiging komportable siya sa'yo. Kumbaga, mas gusto niya ikaw na lang yung kasama kasi pag kasama ka niya, mas nabubus yung moral niya kasi binibigay mo yung glory sa kanya, hindi
hindi mo inaagaw yung attention sa kanya. And mostly, yung mga tao na medyo may ego or yung boss, gusto nila yung mga bagay na ganyan, na tinetreasure sila. Kumbaga, sila yung important, hindi yung ibang tao. Kasi kaya nga sila napunta sa position na yan, kasi yun yung goal nila. And since ikaw nasa baba ka ng hierarchy, ikaw yung nasa ilalim niya, kailangan i-friend mo siya. Huwag mo siyang kalabanin kasi wala kang chance manalo sa kanya. Siya yung boss, siya yung master. Pwede kanyang iligwak anytime na gusto niya. Kaya hindi ako fan na tinitreaten yung master kasi yan yung sign of insecurity, yan yung sign ng ego. So since napadala ka sa emotion mo, kinalaban mo yung master, wala na. Sa labas ka na. Hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo ulit. Nawala ka sa isang social situation na pwede mong i-improve yung sarili mo, nawala ka sa situation na pwede mong iangat yung power mo. So, ito, don't threaten the master. Ipakita mo na hindi ka threat sa kanya, na ano ka lang, you're nothing. Kumbaga, hindi dapat siya kakaba-kaba sa'yo pagkasama ka niya. Kasi may iba dyan ang thinking nila, pag nagpapakitang gilas sila sa boss nila or sa master nila, nagugustuhan yun ng mga boss. May mga boss na oo, pero may madalas hindi. Pag yung tao kasi medyo pakitang gilas, medyo fishy kasi siya. And yung madalas, yung mga boss, gusto nila secure yung spot nila, secure yung position nila. So ikaw, i-under mo lang yung bagay na gusto mo. Which is, syempre, gusto mo mag-improve din yung position mo. Gusto mo mag-improve yung buhay mo. So, wag mo ipakita na threat ka sa kanya. I-friend mo lang yung master, ibigay mo lahat ng gusto niya. Wag mong madaliin yung oras na ikaw yung bida kasi darating din yung time mo. I-like mo tong video na to if may natututunan ka. Next na bagay na dapat mong matutunan habang teenager pa lang is don't challenge the master. Isa sa malaking mistake na gagawin mo is kapag kinokontra mo yung master. Nakakairita yan. Maski ako, let's say, pag may employee ako, kinokontra yung mga decision ko palagi. Nakaka-bad trip, gusto ko siyang tanggalin anytime. Dapat, wag mo ipaparamdam yun sa master. Wag mo ipaparamdam yung bad trip siya sa'yo. Mawawala yung charm niya sa'yo, mawawala yung amor niya. Dapat palaging good vibe siya sa'yo. Dahil pag na-bad trip yung master sa'yo, anytime pwede kanyang tanggalin. Anytime pwede kanyang tanggalin sa paligid niya. So, pangit na position yun para sa'yo. Tandaan mo, kailangan mo siya. And yung mga master, wag mo silang ka-questionin. Kung may bagay ka na gustong sabihin, dapat polite mo lang siya sasabihin. Eh maganda sabihin mo siya sa way ng mga feedbacks or yung meron ka lang suggestion. Tapos naisip ko lang, pwede siguro ganito din gawin natin. Okay naman yan, boss. And naisip ko lang yung ganito. Baka gusto mo lang din. Ikaw, decision niyo po yan, sir. Mga ganon. Kumbaga dapat huwag kang bida-bida again kasi delikado yung mga bida-bida. Dahil tandaan mo, kailangan mo iparamdam sa master na siya yung magaling, na siya yung matalino, na siya yung nakaisip ng solusyon sa problema. Kahit na ikaw naman talaga yung nakaisip ng suggestion, sinabi mo lang sa kanya tapos na-realize niya, then ginawa niya. Huwag ka na maging emotional na dapat sa'yo yung credit. Okay lang yan. Kasi pag ikaw yung nasa paligid niya, ikaw yung kasama niya palagi. Sino ba ipopromote niya? Sino ba yung ititreat niya? Ikaw din. So, hayaan mo lang na ibigay mo sa kanya yung mga bagay na gusto niya. Again, if may mga bagay na ginagawa yung master na sa tingin mo papalpak or hindi maganda, mag-feedback ka lang, mag-suggest ka lang. Huwag kang masyadong bida-bida pag magbibigay ng feedback. Kailangan i-form mo siya na parang may care ka sa kanya na nag-aalala ka lang. Dapat ganun yung dating. Huwag mong hayaan na yung feedback mo or yung suggestion mo sa kanya is pinapakita mo na mas magaling ka. Huwag. Dapat may care lang or nag-aalala ka lang sa kanya. Yun lang. Tandaan mo sa buhay, kailangan mo matutong makisama sa mga powerful na person. Kasi habang bata ka pa lang, maraming tao ang mas powerful sa'yo. Either mga teacher mo, boss mo, parents mo, mentor mo. Yan yung mga master mo. So, huwag mo silang kakalabanin, huwag mo silang aawayin, huwag mo silang babatripin. And ako, masasabi ko na isa to sa mga sikreto ko. Sobrang galing kong makisama sa mga master. Sobrang galing kong makisama sa mga mentor ko. Hindi ko inaayaan yung sarili ko na maging bida-bida sa paligid nila. Kung kailangan ko maging taga-picture sa kanila, okay lang. Kung kailangan ko maging taga-video sa kanila, okay lang. Kung kailangan ko maging taga-dala ng gamit, taga-bit-bit, okay lang. Sa lahat ng mga naging mentor ko, masasabi ko na ako yung pinakamagaling na assistant nila. Kumbaga, bago pa nila naisip ko na ginagawa ko na. Talaga may initiative ako. Lahat ng glory binibigay ko sa kanila. Kahit na minsan may suggestion ako, binibigay ko sa kanila. And yung mga mentor ko din, maswerte din ako. Binibigyan din naman nila ako ng credit. Pero yung mga master or yung mga ibang boss, hindi sila ganun minsan. Wala silang pake doon. Gusto nila sa kanila lang. So, okay lang yun. Kailangan mo sila, tandaan mo. And napapansin ko, kapag kasama ko lagi yung mga mentor ko, tumataas din yung value ko. Nagkakaroon din ako ng mga followers, sumisikat din ako. Kasi yung mga followers nila, nakikita na kasama ako. So, ang ina-assume nila, malupit din ako kasi kasama ko malupit. So, ako nagkakaroon din ako ng followers. Kaya nga na nagtayo ako ng channel ko, nag-start ako ng mga video, may mga viewers
viewers na kagad ako. Which is yan yung mga viewers na mga mentors ko before. Eh, syempre, nagpa-follow sila sa akin, yung mga pinopost ko, like nila. So, nagkaroon kagad ako ng subscribers na nagamit ko yan as a social proof na may mga tao na nakikinig na sa akin. Kaya yung video ko, mas dumadami kagad yung views. At dahil na-master ko tong tip na never outshine the master, and napansin ko na naging master na rin ako sa ibang environment. Napansin ko na naging boss na din ako ngayon, may mga empleyado na rin ako. So, napansin ko tumaas din yung level ko. But, kapag kasama ko yung mga master, kapag kasama ko yung mga mentor ko, humble down pa din ako. Taga-abot pa rin ako ng pagkain, taga-picture kung kailangan, taga-buhat kung kailangan. Hindi ko iniisip na master ako sa ibang environment. Kasi yan ang wag na wag mong gagawin. Let's say, nag-improve ka na, tumaas na yung power mo, nagkaroon ka na ng position sa ibang lugar. Tapos, pag nakasama mo yung mga master mo dati, maangas ka na, feeling mo same level na kayo, wag na wag mong gagawin yan. Ibig sabihin, hindi mo tinitignan kung saan ka nagsimula. Dapat, kung sino yung tumulong sa'yo ng mga una pa lang, dapat ibigay mo pa rin yung glory sa kanila. Master pa rin, boss, sir, amo pa din yung tawag. Kailangan maging humble ka ba din? Kasi tandaan mo, kung sino yung nagpapakababa, siya yung tinataas. Yun yung sabi ni God, diba? So, dapat maging humble ka lang palagi. Kahit na maging successful ka na, maging powerful ka na sa ibang areas ng buhay mo, pag nakasama mo or na-meet mo ulit yung mga naging master mo before or na-meet mo yung mga naging mentor mo before, dapat mag-humble down ka pa din. Dahil kung wala sila, wala ka dyan. And ako, ganun din ako. Kung wala yung mga mentor ko before, kung hindi nila ako tinuruan, malamang wala ako ngayon dito.